Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa bagyong ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Huwebes, April 16, 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang super typhoon na ating monitor na may international name na Sinlaku ay huling namataan sa layong 2,490 km silangan ng Central Luzon, na kung saan nagtataglay ito na lakas na hangin na umabot sa 165 km per hour, samantalang may pagbugso na umabot sa 205 km per hour. Samantalang kumikilos nga po ito sa bilis na 10 km per hour pahilagang silangan, kung saan bahagya na nga po itong lumalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, dahil nga po sa pagkilos nito pahilagang silangan, inaasahan po natin na posible itong maglandfall dito sa may Mariana Islands, na kung saan inaasahan po natin na maglalandfall nga po ito dito sa lugar ng Sumosyon or yung hilaga ng Mariana Islands. Ang Sumosyon Islands ay isang village located on Pangan Islands, kung saan hilaga po ito ng Mariana Islands. Dahil nga po sa inaasahan po natin na posible nga itong maglandfall dito sa mga susunod na oras, pinaghahanda po natin ang mga nakatira dito sa area na ito or sa islands na ito. Kung sakaling maglalandfall na nga po ito, maihalin tulad pa rin natin ito sa lakas ng super typhoon, dahil hindi rin naman po lumalayo sa lakas na hangin na super typhoon category, kung saan bahagya lang po itong humina ng kaunti. At base nga po sa pinaka-satellite image natin na malapitan, ay makita nga po natin na malawak pa nga rin po ang sakop nito, or mayroon pa nga rin po itong sentro or mata, kung saan ay kapansin-pansin pa nga rin po ang mga lawak na mga hangin at mga matitinding mga malakas na mga pag-ulan dito sa mga nasabing islands. Samantala, bukod pa nga rito sa bagyong ating monitor na may category na typhoon category at may international name na Sinlaku, ay mayroon pa rin po tayong panibagong low pressure area na namamataan na may monitor sa labas din ng ating Philippine Area of Responsibility, at huling namataan po yan sa may silang bahagi ng Mindanao, na kung saan nanatili pa rin ito sa kanyang lokasyon. At inaasahan natin na maging alerto lang po ang ating mga kababayan upang sa gayon makapaghanda po tayo at makaiwas tayo sa magiging epekto kung sakaling ito ay lumakas o kaya naman lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy. Dahil nga po itong super typhoon na ating monitor ay hindi naman po pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya naman hindi po natin ito matatawag na Bagyong Kaloy, dahil nga po ito ay pahilihis din ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman kung mayroon po panibagong bagyo na mabubuo at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan po natin ulit ito sa local name na Bagyong Kaloy. Samantala, bukod nga po sa ating bagyong ating monitor, patuloy pa rin ang pag-iral ng Ridge of High Pressure Area. Dito naman po yan sa may loob ng ating Philippine Area of Responsibility, na siyang nakakaapekto naman dito sa may silang ng bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa may Luzon area. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin na makakaranas ng maaliwalas na panahon or mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan sa halos buong Luzon. Kaya naman ang inaasahan pa rin po nating aggot ang temperatura ay matataas pa rin po, na kung saan inaasahan po natin ang temperatura na umabot sa 22 hanggang 37 degrees Celsius. Dito po yan sa may Tugigaraw, na kung saan mainit at maalinsangan ang panahon nating inaasahan na mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga nagtatrabaho sa matinding sikat ng araw or sa ilalim ng matinding sikat ng araw.
Kaya naman ugaliin po na uminom ng maraming tubig upang sa gayon maging hydrated po ang ating mga pangangatawan at maiwasan po natin ang epekto ng matinding sikat ng araw na siyang dahilan ng pagkakaroon ng heat stroke o heat cramp. Samantala, para naman sa magiging panahon sa mga labing bahagi ng Luzon ay inaasahan po natin makaranas pa rin ng maalinsangan ng ating mga kababayan dito naman sa may Legazpi na umaabot sa 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Tagaytay 21 hanggang 34 degrees Celsius, Metro Manila 22 hanggang 34 degrees Celsius, Baguio 16 hanggang 25 degrees Celsius, Lawag 22 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Sa kasalukuyan ay wala po tayong inaasa na mga pag-ulan dito sa may Luzon area. Kaya naman yung may mga lalabahin ay makakapag-sampay pa rin po tayo o makakapatuyo pa rin po tayo dahil sa wala po tayong inaasahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, inaasahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon at mababaan tsansa ng mga pag-ulan kung saan may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umaabot naman yan dito sa Puerto Princesa 25 hanggang 33 degrees Celsius, samantalang dito naman sa may Kalayaan Islands 27 hanggang 33 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan po natin ang maliwalas na panahon, ngunit posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan or mga light rains or biglaang buhos ng mga pag-ulan dito po sa may Negros Islands region. Kaya naman maging alerto lang po ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi dahil po sa mga localized thunderstorm. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Cebu, inaasahan po natin ang agwat ng temperatura na umabot sa 26 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo 23 hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Tacloban naman ay inaasahan po rin natin na makakaranas pa rin ng maalinsangang panahon na umabot sa 25 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin ngayong umaga ay posible pa rin makaranas ng mga localized thunderstorm na siyang magdudulot ng mga biglaang mga mahihina mga pag-ulan or mga katamtama ng mga pag-ulan dito po yan sa may area ng Basilan na posible ang light rains ngayong umaga. Samantala, pagsapit naman ng hapon at gabi, posible pa rin makaranas ng mga localized thunderstorm na siyang magdudulot ng mga light rains or mga maulap na paporin na sinasamahan ng mga light rains or mga hihina mga pag-ulan. Sa lugar po yan ng Sorsogon, Davao Region at dito rin sa area ng Zamboanga Peninsula. Kaya naman lubos pa rin natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga biglaang pagbabago sa magiging lagay ng ating panahon. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Zamboanga, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng malinsangang panahon na umabot naman po yan sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Davao Region ay inaasahan po rin natin makakaranas ng mainit na temperatura na umabot naman po yan sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro 23 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard, ngunit inaasahan po natin ngayong araw ang moderate to rough sea condition, lalong-lalo na sa ating mga seaboard o malayo sa ating pangpang, na siyang inaasahan po natin na umabot po ang taas ng mga pag-alon dahil sa epekto nitong bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Na base nga po sa ating satellite image, ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay nagpapataas ng alon ng ating karagatan na umabot po yan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman lubos po natin pinaghahanda at pinag-iingat ang ating mga kababayang mangingisda, lalong-lalo na yung mga nais po malaot dito sa may silangang bahagi ng ating bansa o sa silangang bahagi ng ating seaboard, dahil po mataas po ang mga localized thunderstorm. Inaasahan po natin ang taas na mga pag-alon ay umaabot po yan sa 2.8 metro ang taas na mga pag-alon na mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan na may mga maliliit na sasakyang pandagat
nakapansin-pansin nga po ang mga kulay red at purple ay mataas po ang mga pag-alon. Kaya naman moderate to rough sea condition po ang ating inaasahan. Dahil dito sa Pangpang ay moderate hanggang lumalayo po tayo or pupunta na po tayo sa seaboard, ay inaasahan po natin na magiging rough sea condition na po ang ating inaasahan ng mga pag-alon. Kaya naman mapanganib sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dahil mayroon po tayong bagyo na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan na mas recommendable po dito sa may kanluran bahagi ng ating bansa at hilaga ng ating bansa. Ngunit dito sa may malapit din naman sa ating Pangpang, dito sa may silangan, malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan. Huwag po muna tayong lumayo sa ating Pangpang, lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa o sa mga karagatan, dahil mapanganib pa rin sa ating mga kababayan mangingisda at sa mga pumapalaot. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, April 16, 2020. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa mga panibagong ulat na aming ilalabas upang sa gayon makapaghanda po tayo at maging alerto sa anumang pagbabago sa magiging lagay ng ating panahon. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all guys. Bye for now.